What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Palpak na nga itong inaprobang 2025 national budget ng mga bangag. Dumagdag pa itong issue patungkol sa BICAM report ng Malacanang na kung saan maraming falsification na dokumento di umano ang napunta sa bawat kongreso at senado at pinapipirma sila mga kababayan ng administrasyon ng mga bangag. Grabe naman yan. Na dito sa video na to mga kababayan, nagsumbong si Senator Bato na pinagbibilis talaga ang mga Senado at Kongreso na pirmahan ang dokumento kahit hindi pa ito nababasa. Hay nako, sino kaya ang gumawa nito? Panigurado ang nag-falsify sa report nito siya ang panalo, siya ang nakinabang. Pero bagong lahat huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung kaya naman ang wika ni Attorney Harry Roque dapat sa mga ito kasuhan dahil sa ginawang panloloko sa taong bayan na binawasan na nga nila mga kababayan ng pondo ng PhilHealth, ang budget sa DepEd at marami pang iba. Ngayon talagang gusto pa nila paldo-paldo pa sila sa mga porsyento na kanilang matatanggap. Grabe naman talaga. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Commission on Elections. Ang problema dyan, yung procedure ng COMELEC ay hindi angkop sa maraming mga disqualification cases. Kaya ang suggestion ko dyan ever since, kailangan much earlier ang pag-file ng certificate of candidacy to give them time to resolve yung mga kasong yun. And para mabigyan din ng pagkakataon, dumating sa Korte Suprema. Otherwise, walang mangyayari talaga dyan. May mga agam-agam din kasi, Attorney Sal, na siyempre sa ating mga kababayan na nag-i-expect na ito na yung number ng kanilang susuportahang kandidato, lalo na sa pang-eleksyon na botohan. Ang sabi nila, baka sinasadya naman yan ng kataas-taasang hukuman. Pero as a lawyer, sir, do you share the same sentiments po sa ating netizens? Hindi, kabalbalan yan. Di totoo yan. Ang Korte Suprema, kung anong trabaho nila, ginagawa nila. Ang problema nga, yung filing of certificate of candidacy, masyadong late. Kailangan much earlier. Bigyan mo ng mga 6 na buwan. Dapat nga, pwede pang 8 buwan. Otherwise, palaging ganyan ang mangyayari dyan. Kasi Korte Suprema, pag nag-file ka at nakita niyang may merito kaso mo, talagang gagalaw yan. Otherwise, it will not be doing its duty under the Constitution. Thank you, Attorney Sal. Sa ibang balita naman, kinumpirma po ni Senator Bato de la Rosa na yung mga blanco nga sa ipinasang Bicameral Conference Committee report kaugnay po ng 2025 National Budget. Dagdag pa ng Senador, mindanali daw itong ipinasa. Si Jane Cudnita sa detalye. Pinatotohanan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang pagsisiwalat ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab hinggil sa kontrobersyal na 6.3 trillion pesos national budget. Sa Basta Dabawenyo podcast interview kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito nila hinimay na may mga blankong item sa Bicameral Conference Committee report na pinirmahan mismo ng ilang mga kongresista at senador. Sabi ni Senator Bato, minadali daw ng mga miyembro ng komite ang pagpapapirma sa naturang budget. Totoo yan. Ganoon talaga yung pagpirma nila sa BICAM. Minamadali nila. Pinapapirmahan kaagad na yung may mga blanco doon na yung mga halaga, yung mga presyo ng mga project. May mga napag-usapang kasunduan na daw kasi ang Senado at Kongreso hinggil dito. Pero sabi ni Senator Bato, hindi raw ito sinunod ng BICAM Committee. Hindi nga ako pumirma doon. Kaya nga ako nag-book out doon sa BICAM nung umalis ako at hindi ako pumirma dahil hindi tinupad yung usapan namin. Ngayon sa opening ng BICAM ay nagmanifest ako na grabe kung pwede, give us ample time before we sign the BICAM report para ma-scrutinize natin yung contents ng... Sino-sino kaya ang mga pumirmang senador at kongreso dito ng ating maiwasan mga kababayan? Kasi ibig sabihin nun, kaysa sila sa mga korupsyon na nangyayari sa nakawan ng gobyerno, hinahayaan nila, tinotolerate nila. BICAM report. But pagdating doon sa closing BICAM namin, pirmahan na kaagad. Hindi wala pang kopya na binigay sa amin. So sabi ko, paano ako makapirma na hindi ko pa nabasa? Pero ganoon pa man, nagmamadali. Pinirmahan nila, pero ako, umalis ako. Hindi ako pumirma. Bagaman hindi lumagda si Bato sa naturang BICAM report, pagkatapos nito ay pinadalhan pa rin siya ng kopya.
pero blanco pa rin daw ang mga presyo at halaga ng mga proyekto. Dapat daw kasi ay transparent lahat sa panahon ng BICAM ang transaksyon, Grabe. pagbili, pag-amyenda at maging ang pag-transfer ng halaga ng budget. Matapos nga maisiwalat ang kontrobersyal na 2025 national budget, ay itinanggi naman ito ni Bongbong Marcos Jr. at tinawag pang sinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinigundahan naman ni Senator Bato ang pagkwestiyon ni dating Pangulong Duterte sa mga miyembro ng komite sa pagpapapirma nila ng mga blankong items at kung bakit ito inaprubahan ni Marcos Jr. Dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam. Mahirap i-explain sa sarili mo. Walang presyo, pinirmahan mo. Opo. Bakit ganun? So, yun ang talong dyan. That is dapat i-address ng buong Kongreso. Hindi lang ng House of Representatives, kundi pati ng Senado. Samantala, Correct. may paalala naman ang senador sa publiko, lalo na ngayong darating na halalan sa pagpili ng mga lingkod bayan na totoong may malasakit at pagmamahal sa bayan. Ngayon, magkakaroon na naman tayo ng eleksyon. Siguruhin ninyo na yung pinipili ninyo magiging membro ng House, yung representative ninyo sa House at saka yung representative ninyo dito sa Senado ay nagmamahal sa bayan. Hindi yung nagmamahal sa sariling bulsa, hindi nagmamahal sa sariling kapakanan, sariling interest. Correct. Kundi ang minamahal talaga dapat yung buong bansang Pilipinas. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent na gulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Bukod doon sa issue na yan, nagko-comment na rin yung ilang miyembro ng Makabayan Bloc, yung pinangalanan na dating Pangulong Duterte ng mga legal front ng CPP and PNDF. And they too said na meron din ganon na issue ng mga blanco sa 2025 BICAM report. May balita tayo na pending kanina, sinabi po mismo ni Senator Bato na yung mga blanco, yung mga items sa BICAM report sa 2025 at mismo yung mga Makabayan Bloc sa Kamara, may isang congressman doon nagsabi, pinatotohanan niya yung report na yon, yung sinabi ng dating presidente. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Ang problema nga kasi, hindi ba, ibalik natin na konti. Nag-video yung dalawang dating opisyal, Presidente Duterte at si Congressman Ungab. At sabi ni Congressman Ungab, may mga blanco doon sa, anong tawag doon? Bicameral Committee Report. At sa ngayon naman kay Presidente Duterte, kung totoo yan, may problema kayo dyan. Baka makulong kayo. And because of that statement, bumanat naman kagad itong si E.S. Lucas, Bersamin. At sinabing malisyoso ang sinabi ni Presidente Duterte. Pati naman si BBM, ganun din ang sinasabi, sinungaling daw. Kaya ang problema, hindi nila iniintindi. Gaya ng aking payan, yung mga sinabi ni Congressman Ungab ay, sabi ni Presidente Duterte, kung totoo lahat yun, illegal yan. O madaling sabi, walang sinasabi si Presidente Duterte na ang ginawa ni Presidente BBM ay illegal o unconstitutional. Wala siyang binabanggit. Nagbibigay lamang siya ng opinion on the assumption kung yung mga sinabi ni Ungab ay tama at kung yung mga sinasabing blanco, walang mga programa, may mga walang pirma, ay nangyari doon mismo sa General Appropriations Act na pinirmahan niya. Correct. Kaya sinabi ni Presidente Marcos Jr. na walang ganon, totoo nga. Kasi makikita mo naman yun sa batas mismo na pinirma niya kung merong blanco. Ang nirereklamo ni Congress Ungab ay yung Bicameral Conference Report na siyang isusumite sa Presidente ay maraming kulang. Bakit may kulang? Kasi nga, hinayaan, itong tanong ngayon, sino ang nag-fill in the blanks? Ang nag-fill in the blanks ba ang opisina ng Secretary General o ang grupo ng mga ilan lamang na kongresista at senador na bumubuo sa Bicameral Committee? O ang Malacanang ba? Nung dinala sa kanila, nag-fill in the blanks. Yun ang pinag-uusapan niyan, yan ang nireklamo. Kasi, maliwanag nga sa ligang batas na dapat ang Kongreso, ang executive ang gagawa ng budget, ang Kongreso naman, senador, mga kongresista, magdi-deliberate sila kung tama yung mga nakalagay ito at pwede nilang magkaroon ng mga pagbabago. Ang problema nga, merong mga ginawa na hindi program, hindi mo malaman kung saan nilalagay at iyon ang naprumahan ng mali sapagkat ang dapat na naglalagay dun sa mga programa, yung dalawang sangay ng Kongreso at hindi yung ilang tao lamang
maliwanag yan sa saligang batas. Kaya yan ang sinasabi ni Presidente Duterte. Pag yan ay ginagawa nyo, illegal yan. Kung yan nga ang ginawa nyo. Kaya sagutin, ang dapat na sumagot dyan ay ang Kongreso. Bakit nyo inaprubahan ang isang panukalang batas under the bicameral conference report na may mga blanco dyan? Sino ang naglagay ng mga kulang? Kayo ba? Kung kayo, pero ilan lamang sa inyo, illegal yan. Kailangan yung buong plenary session ng dalawang sangay ang magdidiskusyon dyan. At kayo magdi-decide kung saan dapat ilagay yan. Yan ang problema dyan. Sino ba ang nag-fill ang Kongreso o ilang tao sa Kongreso o ang executive bago pinirmahan, nilagyan? Bukod po dyan, Attorney Sal, may tukso rin itong ating mga netizen na sinasabing parang ang BICAM ay nagiging third chamber of Congress bukod po sa House at sa Senate. At dapat daw, hindi closed door ang BICAM. Dapat daw televised para alam ng tao ang mga pagbabago sa pambansang pondo. Anong masasabi mo dyan, sir? Una, ang BICAM, mahigit ng 6 na taong ko sinabi. Hindi lang 6 na taong kasi start pa lang sa Dapat talaga televised, no, mga kababayan? Lalo na't mga bulag naman pala, di marunong magbasa at nakikitang blankong espasyo na, todo pirma pa rin. Grabe. Ano ba naman yan? Wala sa hulog tong mga Kongreso at Senado natin na. Anong nangyayari sa kanila? Sinabi ka na yung bicameral committee is unconstitutional. Kaya sabi ko, bakit hindi nagpapile itong mga kumukontra dyan sa BICAM? Kasi nga, ang saligang batas maliwanag na yung dalawang sangay ang magdi-deliberate dyan. Wala nang isang maliit na binubuo ng mga kinatawa nila. Kasi kasi alam mo, MJ, yung lower house, may panukalang batas. Alam mo, yung GA, General Appropriations Bill. Meron din naman itong Senado. Pero hindi sila magkakatugma. Kaya ang ginawa ng mga yan, may bicameral committee, mga kinatawan, pero hindi pa pwede yun. Mali yun. Dapat, kung hindi sila nagkakasundo, tumawag sila ng special session ng dalawa. At doon nila ayusin ang hindi nila pinagkakasunduan. Ang naririnig ng lahat. May nag-o-object, may sumasangayon, may nag-aamenda. Hindi yung maliit na kinatawan lamang nila na sila-sila lang ang nagdidesisyon. Unconstitutional talaga yan. Dapat buwagin na yan. So ngayon lang tayo mag-i-spokes hour. Pero ano po ang ating spokes hour ngayon? Abay, hindi pa rin po humuhupa ang kontrobersiya sa fill in the blanks na bicameral conference report ng 2025 budget. Now, alam ko ito na yung naging topic natin nung huli nating spokes hour, pero syempre ngayon pag-usapan natin kung ano mga naging kasagutan ng administrasyon. Unang-una na nga dyan, ang sumagot ay si Executive Secretary Bersamin. Ang pinag-uusapan ay bicameral conference report ng Kongreso. Bakit sasagot ang Executive Secretary? Dapat ang sumagot dyan ay mga miyembro ng BICAM committee ng Kongreso noong 2025 budget. Pangalawa, bukod pa dun sa dapat sumagot dyan ay yung mga miyembro ng bicameral conference committee, abay ang sinagot nga ni ES Bersamin ay inisa-isa daw nila ang probisyon ng General Appropriation Act. Alam niyo po kasi, dalawa talagang dokumento yan. Yung BICAM report, ito yung dokumento na pipirmahan ng mga kongresista at senador na miyembro ng Bicameral Conference Committee. Ano yung Bicameral Conference Committee? Matapos kasi pakinggan at dinggin ng parehong kapulungan ang budget para sa 2025, may mga nagkakaiba-ibang provision yan. Diyan sila magmi-meeting ngayon sa BICAM at ang kanilang pakay dyan ay para ma-reconcile at mapag-isa yung iba't ibang provision ng budget na naaprubahan ng parehong kapulungan ng Kongreso. Patapos po niyan, pag na-reconcile na nila, pipirmahan nila ngayon yung BICAM report para yan ang magiging basihan ng pinal na GAA. Ang problema po, doon sa pinirmahang BICAM, at ngayon, dalawang kongresista na ang nagsasalita, si Congressman Ungab at saka itong si Kabataan Party List, nagpapakita talaga na may mga blanco doon sa bicameral conference report. Bagamat, hindi ko maintindihan talaga kung bakit ang laki-laki ng mga budget ng mga senatong at ang congressman ay sila ay pumirma pa rin na alam nila may mga blanco. Samantalang alam naman nila na yung bicameral conference report na yun ang magiging basihan ng pinal na General Appropriation Act. Si Mangga Aimee rin umamin na talaga namang dalawang dokumento yan na siya mismo hindi pumirma noong BICAM report kasi nga may mga blanco. Tapos yung GAA, yan daw yung ayos na ng Kongreso. Pero ang tanong, paano aayusin ng Kongreso samantalang yung GAA dapat nakabase doon sa BICAM conference report? Kasi yun yung pinag-isang bersyon ng budget na galing sa Kamara at galing sa Senado. Sino ngayon nag-fill in the blanks dyan?
Well, ang duda ng marami, baka Malacanang na nga nag-fill in the blanks dyan kasi Malacanang ang sumagot, no, tungkol doon sa blanco. Samantalang wala naman poder ang Malacanang dyan dahil yan ay batas. Dapat Kongreso talaga. Baka naman pinaubayan nila sa executive o sa presidente pag-fill in the blanks. Hindi natin alam. Kasi hanggang ngayon, hindi natin alam kung sino talaga nag-fill in the blanks. Pero ang mga nagpapatunay na talaga may fill in the blanks, Senator Amy Marcos, Congressman Ungab, at saka Lagi na lang, no, mga kababayan, may ginagawang kabalbalan tong mga bangag. At napansin din ng taong bayan na pagdating sa pondo, laging nagiging usapin. Masyadong pinapakita na mga kurakot talaga. itong Congressman na Manuel Atayan ng Kabataan Party List. No? So talagang meron talagang dokumento na linagdaan ng mga congressmen at mga senator na Conference Committee Report ng 2025 budget na merong mga blanco. So ano mga implication nito? Well, na-discuss na yan ni Presidente Duterte. No? Wala dapat batas, lalong-lalo na ang budget na batas na may mga blanco na iniiwan sa mga taong hindi natin alam kung sino mag-fill in the blanks. Of course, alam na natin ang sinabi ni Inday Sara na dito sa ating bayan, ang budget, dalawa lang nasusunod. Si Speaker at saka ang Committee Chairman ng Appropriations, si Ay Nako. So ang tanong, yung dalawang bang yun ang talagang hinayaan ng mga kongresista at ng mga senatong na mag-fill in the blanks. Bagamat itong fill in the blanks ay tinatanggi ng dalawang senador, no? Pero siyempre tatanggi nila yan dahil yan ay talagang kapabayaan sa katungkulan na pirma lang sila ng pirma ng dokumento na hindi man lang tinignan kung talagang ang pinipirmahan nila ay kompletong dokumento. So ngayon, ang talagang issue, sino ngayon ang nag-fill in the blanks at walang makasagot. Ang sabi lang ni Mangga Aimee, baka Kongreso na nag-ayos niyan. Kongreso? Sino sa Kongreso? Hindi po pwede yung mga BICAM members kasi nga ang pinirmahan nila ay blanco. At saka matapos yung pagpupulong kung saan sila lumagda ng BICAM report, naghiwa-hiwalay na sila. So, sino ngayon ang nag-fill up dyan? Yan ngayon ang tanong ng taong bayan at yan ngayon ang talagang misteryo na dapat masagot. O nga pala, meron ba mga krimen na commit, no, nung pumirma sila ng mga dokumento na blanco? Well, unang-una, kung sino man ang nag-fill in the blanks, yan ay falsification of legislative documents. Kasi yung krimen na yan Correct. ay meron talagang panukalang batas na ginawa ang Kongreso, meron talagang nagbago at walang otoridad yung nagbago. Saan ang falsification? Yung fill in the blanks. Kasi ang pinirmahan talaga ng BICAM may mga blanco. Sino ka para maglagay ng mga blanco? Kasi alam mo, kung hindi nila ginalaw yan at iniwan nilang blanco, pwede talagang ma-line item dito ng presidente yan. Kasi kaya nga may line item dito, ano yan, no? Kakaiba yan dahil pwede ka lang mag-line item dito kapag sa national budget. Kasi line by line, yan yung paano gagastusin ng mga departamento ang kabanang bayan. No? So pag nakita ng executive na may mga blanco dun sa GAA, i-veto nila yan kasi bawal yan. So, meron talagang liable for falsification. Ang tanong nga, sino? Bukod pa dyan, ang tingin ko yung lahat ng miyembro ng BICAM dahil sila ay pumirma doon sa incomplete na BICAM report, except na lang hindi lumagda kasi nga ayaw nila lagdaan dahil hindi kompleto, ay liable din for dereliction of duty, kapabayaan. Alam niyo po, obligasyon nila yan na matapos ang BICAM na masusunod kung anong napagkasunduan. Ako naman hindi mapaniwala na meron silang napagkasunduan na iiwan ng ilang item ng budget na blanco. Siyempre, dahil alam naman natin ang philosophy behind yung no taxation without representation, dapat kada kusing ng bayan na gagastusin ng gobyerno ay may basbas ng ating representante. Paano mo sasabihin na bigyan ng basbas yung paggastos ng mga halaga na doon sa BICAM report ay blanco? So sa akin, kapabayaang matindi po yan na dapat naman maparusahan yung mga miyembro ng BICAM Committee Report. Tama. Pero kakaiba talaga, no? Ang gusto ko pang itakil dito is yung response nga ng gobyerno. Ang response ng gobyerno ay talagang inatupag nila na sabihin na hindi, kompleto ang GAA. Linilin lang nila yung taong bayan na iba talaga ang GAA doon sa BICAM report. Dapat yan, sabihin na lang Tapos sinisisi pa ang mga Duterte dahil sa pangingialam lamang nila. Grabe naman yan. Kayong mga nasa Malacanang magising-gising, no? Dahil sa ginawa niyong ito. Hindi naman magsasalita si Tatay Digong nang walang bala o hindi totoo to. Bersamin. Abay, ang tanongin nyo, ang Kongreso, dahil kami naman, pinadalhan na lang kami ng final GAA. At yun ang pinag-aralan namin. So ang tanong talaga is, bakit kasi sumagot ka agad? Itong si Bersamin. Ngayon, ang duda ng lahat, dahil meron naman tayong mga presumptions in law, kasi for instance, sa kaso ng falsification, kung sino yung nakinabang sa falsification, siya yung presumed na gumawa ng falsification. So sino ba nakinabang dito doon sa fill in the blanks? Tignan lang natin kung sinong kikita. At alam naman natin na halos lahat talaga ng paggastos ng kabanang bayan, may porsyento ang mga mambabatas. Yan ang malungkot na katotohanan sa ating bayan. So dalawang possible crimes, yung falsification of legislative document para dun sa nag-fill in the blank at saka dereliction of duty para dun sa mga
pumirma ng BICAM na mayroong mga blanco. So far, alam ko pa lang na hindi pumirma dahil sinabi niya hindi siya talaga pumirma ay itong si Senator Amy Marcos. Pero ako'y nagkakamali. Titignan pa natin kung sino pa talaga ang nakapirma dyan sa BICAM na yan. Pero dapat ba magalit talaga ang taong bayan? Well, palpak na nga yung budget na yan. Tinanggal ang PhilHealth, tinanggal ang budget para sa computers ng mga estudyante natin, dinoble ang budget ng Kamara, linagyan ng AKAP. The least they can do is kumpletuhin nila yung batas. Pero hindi pa pala sapat yung napakadaming biyernes na ibinigay nila sa kanilang sarili. Bukod dyan, meron pa silang mga dagdag na hindi natin alam kung gaanong kalaki ang dinagdag kasi yun yung mga figura na lumalabas dun sa mga items na blanco. At karamihan ay dyan nga sa Department of Agriculture na tad-tad din ng korupsyon. Di ba nga, nung bata ako aktivista, isa ako dun sa nagsiwalat ng swine scam. Ito yung mga pera na ibinigay para pambili ng mga baboy sa mga maliliit na mga magsasaka na hindi naman nakarating dun sa mga maliliit na magsasaka. Diyan din sa DA yung skandalo ng fertilizer scam na ang binigay nila ay pataba na tubig na para sa dapo, hindi naman para sa palay. So alam natin na graft-free din yung budget ng DA at hindi ako nagtataka na yung mga nakita kong may mga blanco ay nasa budget ng Department of Agriculture kasi yan ay pagkakapirahan pa rin ng mga corrupt sa ating gobyerno. Well, ang inaasahan lang natin ay sana naman ang ating ombudsman, may kapangyarihan siya sa ating saligang batas na mag-conduct ng motu proprio investigation. Dahil talagang tuluyang mawawala ang tiwala ng ating mga taong bayan sa Kongreso mismo bilang isang institusyon kung walang mapaparusahan dito sa fill in the blanks na BICAM committee report. Correct. Kailangan naman maparusahan yung mga mambabatas na pabaya sa kanilang katungkulan dahil alam naman natin, tumataginting na ang legal na budget nila, ang senador, umaabot ng 200 million kada taon, ang mga kongresista, 30 million kada taon, yung kanilang mga hindi nakupit, kita talaga dahil 50% ng DPWH funds, linalamon na nila. Ano ba naman yung gawin nila na mabuti yung kanilang trabaho? Di ba? Well, yan naman po ay opinion ko lamang. Agree ba kayo o disagree? Well, feel free to comment po. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita natin nila Atty. Panelo at Atty. Harry Roque. As always mga kababayan, kita na lang po ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.